Sabi niya, siya na mismo ang pupunta doon kasama ang grupo ni Bertan. Sa tingin ko ay naka-activate na rin ang hourglass ko rito. Sabi ni Bertan, sige, kung ang salamangkero mula sa ikalimang palapag ang sasama sa atin, magiging madali na lang ang lahat. Sumagot lang si Clarence na syempre sasama siya, kukunin niya ang kapatid niya, at saka, curious din siyang malaman kung sino ang henyong wizard na ito. Kawawang Caleb. Hindi pa nga siya nakakalabas ng labirinto ay pinaghahanap na siya agad. At saka, ikaw madaldal at nakakairitang unano, tumigil ka na sa pagkukuwento tungkol sa kanya sa lahat. Balik tayo sa ating bida. Sinabihan niya si Ornal na huwag susuko. Nagtanong naman ang babae kung ano ang pinagsasabi nito. Sabi niya, alam kong kailangan nating hintayin ang grupo ng unano, pero hanggat hawak natin ang larva na ito, na mamamatay sa loob ng ilang araw dahil sa gutom, ayos lang tayo. Iyon ay dahil anak siya ng floor leader, kaya kahit anong halimaw na makaamoy sa kanya ay agad natatakas. Ang pangit lang na parte ay, sa sandaling mamatay siya, mapapansin iyon ng lahat, at magsisimula na silang kumilos. Nagtanong ang babae kung hindi ba dapat dumiretso na lang sila sa susunod na labasan. Pero sabi niya ay magiging imposible iyon kung ang traidor, na lalaking iyon ay malayang nakakagala at pumapatay ng lahat. Imposible para sa kanila. Ang pinakamagandang plano sa isip ni Caleb ay kailangang mahanap nilang dalawa ang lalaking ito at magawang atakihin siya. Magiging mahirap ito kahit pa hindi naman sila mahina. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Ornal, tinatanong kung may pag-asa ba talaga silang talunin ang lalaking ito. Sino ba ang itinuturing na isa sa mga pinakamagaling? Sabi niya ay oo, may paraan, kahit na magiging sobrang hirap nito. Ang matapang na babae, dahil sa excitement, ay sinabing hindi mahalaga kung ano man iyon, gagawin niya ang lahat. Sabi naman niya, sige, pero medyo matindi ang magiging strategiya natin. Maya-maya pa, may mga pagsabog nang nangyayari. Nagulat ang mga goblin, na kuryente, at nabaril sa ulo. Sabi ni Caleb, dadaan sila sa isang parang impyernong pagsasanay mula ngayon. Ang unang layunin ay pumatay ng kahit 100 goblin. Dahil doon, sumugod sila ng mabilis, mga pana, bolang apoy, kuryente, ang mga kawawang nilalang ay bugbog sarado lahat. Isang madayang pormasyon para sa maliliit na nilalang sa unang palapag na wala talagang laban sa kanila. Dahil 5 ang limitasyon sa palapag na ito, at 4 ang naabot nila matapos patayin ang boss. Kailangan lang nilang mag-farm para maabot ang maximum. Iyon ay dahil ang level na 5 ay may potensyal na mag-unlock ng isa pang skill. Bukod pa doon, mangungulekta sila ng gaano man karaming magic stones ang makuha. Dahil doon, sinabi niya kay Uril na ngayon naman ay pupuntahin nila ang Goblin Shaman para manggaso. Siya lang ang tanging nilalang sa floor na ito na naglalaglag ng mga scroll. At hindi tumitigil ang bata. Gusto niyang mag-farm ng mabilis. Gabi na at pagod na ang kawawang babae sa lapag. Pero si Caleb, masaya dahil tapos na ang lahat ng paghahanda. Habang sinasabi ni Uril na pakiramdam niya ay para siyang uod na humihina ng humihina, inamin ni Caleb na oo, delikado rin ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Malapit na itong mamatay dahil 2 araw na itong hindi kumakain. Sabi ni Uril, may opsyon silang ipakain ng abisum sa nilalang na iyon. Sa ganoong paraan, mas tatagal ito. Pero ang sagot niya, isang kabaliwan ang ipakain sa isang nilalang ang isang preserbadong katawan na may ganoong kakayahan. Isa iyon sa pinakamalalang krimen. At isa pa, swerte silang nakuha na nila ang lahat ng gamit na kailangan nila. Nakita ni Uril ang bariles ng orc na puno ng tubig at naisip niyang siguro ay bahagi iyon ng plano ni Caleb. Sabi niya, oo, halos handa na ang lahat. Ngayon, magpahinga muna tayo dahil maya-maya lang ay gagawa tayo ng kaunting gulo. Humiga siya at sinabing, sige, mauna na siyang matulog, at lumapit ang babae nang hindi niya namamalayan. Bakit ba laging naunang matulog ang lalaking ito? Siguradong may dahilan, dahil iniisip niya na kailangan niyang matulog para tumaas ang level nilang dalawa. Bukod sa paggawa ng mga plano, habang mas mabilis siyang nakakatulog, lalo silang lumalakas, kaya ito ang pinakaimportanteng bagay. Sabi niya, hahayaan niya ang babae na matulog ng dagdag na 30 minuto pa. Dahil doon, natuwa siya at nagsabing, sige, payag ako. Tumalikod siya at sinabihan itong matulog na agad, at sabi naman ni Caleb, gisingin siya pagkalipas ng 2.5 oras. Muli, sa gitna ng pagpapahinga, parehong nasa level 4 hanggang 5, maaari na kayong pumili ng bagong special skill. Sa susunod na chapter, nakatayo na sila sa harap ng pinto, at sabi ni Uril, uy Caleb, hindi naman sa pinagdududahan kita, pero seryoso ka bang haharapin ang boss ng ganito? Sumagot lang siya, huwag kang mag-alinlangan sa akin. Hindi lang ito ang nakikita mo. Wow, nagiging makata na siya ah. Medyo nag-aalinlangan pa rin ang babae. Lalo na't suot-suot niya ang balat ng nilalang at tila mabaho na ito dahil bulok na. Pero, sinabihan niya ang babae na magtiwala sa kanya, at sinabing sobrang tibay ng wasp eggshell na ito at isa na itong pet na yon. Ang kawawang nilalang ay parang nagsasabing, ibalik niyo na ako, please. Bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlo, at may nakitang trono kung saan nakaupo ang isang lalaking may pulang buhok. Walang pakialam si Caleb.
Naglabas siya ng 2 wand at hinamon ang lalaki na lumaban, pero ang isang ito, mukhang totoong final boss talaga. Sa isang kurap lang, nasa likod na siya ng 3. Hala. Heto na ang patalim. Pero ang hindi niya inaasahan ay nag-activate ang turn. Nagulat si Caleb, hindi ko man lang siya makita. Pero kung nawala siya sa harap namin, siguradong ginamit niya ang ambush jump ability at nasa likuran na namin siya. Buti na lang at inaasahan ko na ang galaw na ito at nakatutok na ako sa likod. Una, kailangan ko siyang tamaan ng quadruple lightning attack. Kasabay ng utos na ito, sinabihan niya si Uril na kapag natumba ang lalaki dahil sa kuryente, buhusan niya ito ng tubig. Dahil doon, lahat ng posibleng aksyon, pati na ang 4 na puntos sa kanyang kilos, ay nagamit na, at tumakbo na ang oras. Tinamaan ng boss ng sunod-sunod na kidlat. Kumuha si Uril ng timba at binuhos ito sa kanya. Nalito ang monster at alam iyon ni Caleb. Ngayong basa na siya, oras na para sa ganti. Nagpakawala siya ng ice spike pero tila naiwasan ito ng boss. Ginamit nito ang shadow jump. Pero, alam ng ating bida na siguradong nagamit na ng lalaking ito ang lahat ng cooldown ng kanyang movement abilities. Sabi niya kay Uril, ibabato ko ang bariles. Panain mo ito. Sumunod naman agad ang babae. Swak na swak ang tama ng pana, kaya tumalsik ang tubig sa buong kwarto. At muli, inactivate niya ang ice spike. Nagyelo ang buong sahig ng kwarto at nakatitig lang ang boss sa galit. Gustong malaman ni Caleb kung ano ang susubukan ng lalaking ito ngayon. Ang tanging mga abilidad na makakapagligtas sa kanya sa sitwasyong ito ay ang careful steps o kaya naman ay wall walking. Grabe. Pero na-distract siya dahil may tumama mismo sa dibdib niya at bumasag sa eggshell. Mabuti na lang at tumalsik lang siya pabalik. Sinabihan niya si Uril na ayos lang siya. Nawala lang ang armor niya. Pero, nagulat siya na ginamit ng lalaki ang throwing ability mula sa ganoong kalayo. At nagdulot iyon ng ganoong pinsala. Swerte na lang niya dahil sa layo at sa tulong ng eggshell kaya siya nakaligtas, pero gumamit uli ng ibang skill ang boss. Hinila nito pabalik ang patalim sa kanyang kamay at nagsimulang maglaho. Tinawag ni Caleb si Uril at sinabihan siyang hanapin ito gamit ang pana. Ginamit niya ang kanyang matalas na pandinig, narinig niya ang pag-apak nito sa pader sa itaas, at nagpakawala ng pana sa direksyong iyon. Sa gitna ng paggalaw ng boss, napansin niya ang dumarating na pana at nagawa niyang depensahan ang sarili, pero nawala ang kanyang invisibility. Nakatitig sa kanilang dalawa, kumuha ang boss ng isang granada mula sa kanyang likuran. Ang problema para kay Caleb, naka-cooldown pa ang hourglass. Lagot. May 15 segundo pa bago ito magamit uli, pero tumatawa ang lalaki, at sinabing ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang loko, naghagis ng ice spike doon sa baby wasp. Nagpa-level up siya para lang magawa ang pagkakataong ito. Iyon ay dahil nakuha niya ang Killing Frenzy ability, at dahil doon, na-activate niya ang Hourglass. Ang nakuha niyang abilidad ay nagbabalik ng 2 action points kapag nakatalo siya ng kalaban, malinaw na ang. May cooldown din ang skill na to, at isang beses lang pwedeng gamitin sa bawat laban, dahil kasama niya ang nilalang na iyon, nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon, dahil nakabitin na ngayon sa ere ang lalaking yon. Habang nag-aasinta, alam niyang kailangan niyang tamaan ang isang bola ng pingpong sa taas na 10 metro. Habang lumilipad ito, at hindi yon madali. Dahil mas eksakto ang kuryente, napagdesisyonan niyang gamitin ito. At dahil doon, naubos na ang kanyang mga puntos. 2 kidlat ang lumabas sa kamay niya, ang isa ay tumama sa granada sa kamay ng boss, kaya sumabog ang lahat sa kalagitnaan ng ere. Napangiti si Caleb at sinabing, hindi nakatakatakang naging asintadong sundalo siya sa militar noon. Tinanong niya, muli ang lokasyon kay Uril, at sa sandaling ituro ito ng babae, nagpakawala siya ng isa pang sibat na yelo. Tumama ito ng saktong-sakto sa dibdib ng boss na ngayon ay nanigas na sa lamig. Alam ni Caleb na dahil sa epekto ng pagkaka-frozen nito, imposibleng makaiwas pa ang kalaban. Sinabihan niya si Uril na itira na ang huling bala. Isang palasong may lason ang lumipad patungo sa direksyong iyon at mukhang tinamaan ang boss sa dibdib. Nagdiriwang na si Caleb at sinabing kahit gaano pa kalayo ang distansya, ito na ang katapusan para sa halimaw na to. Dahil kahit hindi pumasok ang lason sa daluyan ng dugo nito, sa paghinga pa lang, makakalanghap na ang boss ng sapat na dami. Pero isang bagay ang natutunan ko sa buhay, kapag nagdiriwang ka na, madalas na pumapalpak ang plano mo. Bumagsak ang boss. Alam ni Caleb na ang nilalang na ito ay makakatanggap ng 20 damage kada segundo sa loob ng 20 segundo. Kahit hindi niya nakikita ang HP bar, matatapos na ito agad. Pero dahil sa sobrang daldal niya, biglang nagbago ang sitwasyon. Biglang may lumitaw na pulang liwanag sa gitna ng usok. Sinabi niya kay Uril na oras na para sa plano B, ang sitwasyong inaasahan nilang hindi sana mangyayari. Iyan ang dahilan kung bakit napakadelikado ng mga adventurer na sinasapian sa loob ng labirinto. Sa ilang pagkakataon, kaya pa rin nilang gamitin ang mga natatanging kakayahan na meron sila noong tao pa sila. Ang magandang parte para kay Caleb ay inaasahan na niyang mangyayari ito.
kaya nakagawa siya ng plano B. Maririnig natin ang usapan nila kanina habang ang kawawang bebeng bubuyog sa likod ay nakamasid lang sa lahat. Sinabi ni Caleb, titira ka lang ng palasong may lason at panonoorin natin ang mangyayari. Naguluhan si Uril at nakitang kakaiba ito, lalo na't ang paggamit ng dalawang skill ay magbibigay sa kanila ng mas malaking tsansa. Pero, sumagot ang bida natin, sabi nila tinalo ng lalaking ito ang itim na bubuyog ng mag-isa, at sa tingin ko ay nakakapagtaka yon. Ang tanging paraan, para magawa niya yon ay kung may paraan siya para kontrahin ang lason. Dahil ang class niya ay, isang bandido at napakabilis niya, mahirap kalabanin ang bubuyog. Paano mo maiiwasan ang kahit isang patak ng lason? Para sa akin, mas makatotohanang nalason siya pero hindi namatay. Nagtanong si Uril, ibig mo bang sabihin ay mayroon siyang kakayahang magpagaling na nag-aalis ng lason? Sabi naman ni Caleb, hindi ko alam kung mahika ba yon, pero may paraan siya para matanggal ang lason gamit ang isang gamit o item marahil. Ang isang bagay na sigurado, kailangan nating kumpirmahin kung kaya niyang mag-detoxify. Iyon ang pangunahing prioridad. Natatakot si Uril. Sabi niya, kung kaya niyang mag-detoxify, katapusan na natin. Pero ngumiti si Caleb at sinabing, hindi. Doon pa lang magsisimula ang plano B. Balik sa laban, patuloy na pinalalawak ng boss ang kanyang aura, at ginamit ang adrenaline surge. Ibinabalik nito ang HP, nire-reset ang mga cooldown, at tinatanggal ang anumang negatibong status. At sa mismong sandaling iyon, heto na naman. Siya na mabilis ang mga hakbang papalapit sa ating bida. Ang malala pa nito, may 3 segundo pa ang natitira sa hourglass. Nagtanong si Uril kung dapat na ba siyang tumira, pero sabi ni Caleb ay wag muna. Ngayong aktibo ang bilis ng galaw ng boss, madali lang itong makakaiwas. Para gumana ang plano B, kailangang lumayo ng bida natin kay Uril. Dumausdos siya sa yelo habang nagpapakawala ng kidlat patungo sa boss. Pero humakbang ang halimaw pa kanan, nakaiwas, at patuloy na. Lumapit, hinablot ang braso ni Caleb, at mabilis na binali ang kamay nito, kaya nabitawan niya ang kanyang wand. Mukhang malalagay sa alanganin ang bida natin. Nakadapa na siya sa lupa. Parating na ang saksak. Tinawag niya si Uril, na agad namang nagpakawala ng pana. Ang boss ay napilitang umiwas pa itaas gamit ang kakayahan niyang anino, pero kasabay nito, tinangay niya si Caleb. Sa sandaling ito, magsisimula na sana ni Caleb ang plano B, pero isang atake ang tumama ng diretsyo sa kanyang tiyan. Sumisigaw si Uril, pero wala akong nakitang kahit isang patak ng dugo. Teka, nakita ko na. Natusok na ang bata. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang isa sa mga potion na nakuha niya mula sa unano, pero ang hayop na bandidong yon ay dumuot din sa bulsa niya para magnakaw ng isa. Sa mismong sandaling iyon, ang potion ay nahulog sa lupa, at ang boss ay muli nang nakaharap sa kanya. Pero ang pag-agaw na yon sa potion ay nagbigay ng sapat na oras para gumana ang hourglass. Malapit na ang saksak sa dibdib niya, at sabi ni Caleb, salamat, Gunggong, dahil kumagat ka sa aking panlilin lang. Malayo na si Uril, at sinabi niyang nagsisimula na ang plano B. Sa simula pa lang, gusto na niyang saluhin ang mga ataking ito gamit ang potion. Ibig sabihin, hindi siya mapapatay ng susunod na saksak. Habang iniinom ang potion at kumikilos, ang scroll ay nakagamit na ng 2 puntos. Pinunit niya ang scroll, kaya 1 puntos na lang ang natira, at sa parehong oras ay sinabihan si Uril na itira na ang palaso sa tarantang yon. Napangiti si Caleb sa huling segundo, at sinabing ngayon, ang miserable, na ito ay kailangan ng magpaalam. Nagamit na ang huling puntos, bumalik na sa normal ang takbo ng oras, habang ang bida ay may potion pa sa kanyang bibig. Papunta na ang saksak sa dibdib niya, at lito na ang boss. Ginamit niya pala ang isang mahiwagang armor na parang niyakap ang hangal na to. Sabay-sabing hindi na siya makakaalis doon. Pinoprotektahan ng magical armor scroll ang gumagamit laban sa mga pisikal na atake at binabaliwala ang hanggang 100 damage o 5 pang atake. 2 beses na siyang sinubukang saksakin ng boss, pero may palasong diretsyong tumama sa tadyang nito habang tinatanong ni Caleb kung anong pakiramdam na matamaan ng pangalawang tira. Sa wakas, magsisimula na ang totoong laban. Pero doon sa taas, nilalamon na ang lahat ng lason. Parang tayo rin si Ural, di ba? Gustong malaman kung maayos bang nakakulong doon si Caleb. Grabe! Pareho silang nalason at napansin ni Caleb na unti-unti nang sinisira ng lason ang baga niya. Gayunpaman, ang bentahe niya ay nasa bibig na niya ang potion. Kaya naman, kailangan lang niyang panatilihing malapit ang boss. Pero ang lintik na lalaki, habang itinutulak ang balikat niya, susubukan na naman siyang saksakin mula sa tagiliran. Madudugo rin ang tadyang niya. Pero biglang, nahulog ang kutsilyo sa lupa at binitawan ng boss ang bida sabay bagsak sa kanyang mga tuhod. Pero nawawalan na rin siya ng malay. At napaluhod na rin. Sa sandaling iyon, tumatakbong dumating si Ural na naguguluhan, gustong malaman kung bakit ganito ang naging plano kung kailangan naman nilang dalawang tumawid sa tarangkahan.
Mukhang gising naman si Caleb pero hindi siya makagalaw. Iniisip niya na kahit uminom siya ng potion. Nang paulit-ulit, masakit pa rin talaga ang nararamdaman niya. Sa huli, isa itong mapanganib na pustahan. Akala niya ay sapat na ang mga potion para mawala ang epekto ng lason, pero mukhang hindi na siya gaanong kumpiyansa ngayon. Habang sinasabihan siya ni Ural na uminom pa ng isa. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero lumipas ang ilang oras at bumukas ang portal sa likuran nila. Oo, mukhang gumana dahil tumayo na siya. At sinabing sa wakas ay makakahinga na rin siya. Pinuri pa niya ang babae at sinabing 2 beses itong sunod-sunod na nakatama ng perpekto. Medyo nahihiya pa ang babae at sinabing wala siyang tiwala sa sarili, habang iniisip naman ni Caleb na napakahusay talaga ng asinta niya. Lahat ng tira sa mundong ito ay nababawasan ng presisyon kapag pinaputok mula sa mas mababang lugar. Pero alam na ng bida na gagamitin ng lalaki ang shadow step. Para gawin iyon, kaya naman binigyan niya si Ural ng kakayahan sa curve artillery. Hanggat tukoy ang target, ang mga bala o tira ay babaliwalain ang anumang harang o kurba at tatama sa target. Umiiyak pa rin ang babaeng may laylay na tenga. Dahil nag-aalala siya, habang sinasabi naman ng lalaki na marami pa silang dapat ayusin bago makaalis agad doon. Sa wakas, makakalabas na rin tayo sa kuwebang ito. Mga lodi, gusto ko nang makita ang mundo sa labas. At ang gagawin ng bida ay 4 na tao na ang pwedeng makalabas ngayon, kukunin niya ang mga bangkay ng mga lalaking iyon. Sa susunod na kabanata, nasa Swamp Bucket Rat Tavern tayo, isang taong may hawak na mug ang gustong malaman kung anong nagdala sa isang tao para uminom doon sa ganitong oras. Tumingin si Burton sa gilid, gustong malaman kung nandoon ba ang tao. Para tingnan ang scroll. Si Clarence pala ito, sinasabing nakataya ang buhay ng kapatid niya, kaya kailangan niyang personal na suriin ang lahat. Sabi ni Burton, huwag kang mag-alala. Darating ang scroll ngayong araw, tapos papasok tayo sa labirinto sa alas 5 ng madaling araw. Pero nakasandal lang doon si Clarence, alam na ang Soul Preservation Scroll ay malapit na sa limitasyon nito. Kapag nabigo silang iligtas ang babae, kahit may isa pang scroll, magiging imposible na ang pagkabuhay muli. Wow! Akala ko ay lalaki, pero mukhang babae pala ang iniligtas ng bida natin. At saktong sa sandaling iyon, may nagbukas ng pinto. At tinatawag ang lahat. Si Emma iyon, sinasabing dala niya ang Resurrection Scroll. Oo, sa teorya, oras na para. Pumunta sila sa labirinto, pero may mga nagsasabi na lumabas na raw ang mga tao mula sa unang palapag. Naguguluhan si Clarence. At nagtanong, anong balita tungkol sa pagbubukas ng gate sa unang palapag? Sabi lang ng babae, ay iyon na nga, kailangan nilang puntahan kung anong nangyayari. Lumipat ang eksena sa ilalim ng guild kung saan lumitaw ang portal. Nag-inat ang babaeng may salamin. At sinabing, ang tagal na noong huling bumukas ang portal na ito. Bakit wala pang lumalabas? Galit siya doon. Dahil kailangan niyang maghintay para sa kung sino mang lalabas, na para sa kanya ay wala namang katuturan. Sa sandaling iyon, dumating ang team ni Burton. At gustong malaman kung bakit nakabukas ang gate. Lumapit din si Clarence, at sinabi na ng instructor na, alam na niya ang balita. Pumunta siya para tingnan kung nakalabas na ba si Abbison, di ba? Sabi ni Clarence, gusto lang niyang malaman kung sino ang dadaan sa gate na ito dahil papasok pa rin siya para iligtas ang babae kahit anong mangyari. Pero saktong sandaling iyon, ibinalita ni Emma na may paparating na ngayon. Sasabihin na sana ng instructor na may mali sa portal na ito at walang lilitaw ng biglang may ulong sumungaw. Diyos ko! Itinapon ng bida ang kawawang nilalang ng una ulo sa sahig sa kabilang panig. Nagulat si Burton at ang buong grupo. Tumakbo si Clarence para tumulong at pagkatapos ay may isa pang katawan na lumabas. Sa pagkakataong ito, ang bandido na. Agad siyang nakilala ng lahat, siya ang tanyag na backstabber. Shock ang instructor, bakit lahat ng tumatawid sa gate na ito ay puro bangkay, pero isang bagay ang malinaw. Ang grupong dumaan sa portal na ito ay may pinakamarami ng 2 tao. At naalala ni Clarence ang lalaking may napakabilis na conjuration ng 4 na abilidad. Hindi pa man nakikita ng bata. Ang bida ay pinapawisan na siya sa takot na baka totoo nga ang hinala niya. Bumubukas na ang portal at iniisip ni Burton na ang bida na ang lalabas. Pero, ang unang lumabas syempre ay si Ural na medyo ilang doon. Ang weird. Si Emma at naghihiyawan sa tuwa ang grupo at sinasabing napakasaya nila dahil naging maayos ang lahat. Sabi ng babae, si Caleb talaga ang bumuhat sa kanya mula simula hanggang dulo. Pero ang instructor, biglang napaupo sa lupa. Teka, isa ka sa mga alipin, di ba? Oo raw, sagot ni Ornil. Ano bang problema? Ang problema ay kung ano ang tumatakbo sa isip ng babae. Kahit daw ang pinakamagaling na adventurer ay hindi nagawang talunin si Backstab. Kaya bakit ang isang hamak na alipin na itinapon lang dito para mamatay ay nakalabas ng buhay? Imposible raw para sa isang grupong walang ensayo. At may mga mumurahing armas lang na magawa ito.
Sa sandaling iyon, naging pula ang portal. Unang lumabas ang maliit na kamay, at nagpakita na si Caleb. May 4 na wand na nakasukbit sa kanyang bewang. Agad na nagdiwang si Ezekiel at ang buong grupo, at sinabing hindi lang siya nagtagumpay, kundi nadala niya rin ang mga katawan ng mga tao. Sinabi ni Caleb sa sandaling iyon na kailangan niya ng 8,000 barya bago siya tuluyang nahimatay sa mga bisig ni Ornil. Siyempre, lumipas ang kaunting oras at nasa loob na tayo ng templo. Si Nathaniel, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata habang nasa tabi niya si Emma at gustong malaman kung anong nangyari. Sinabi ni Emma na nahimatay siya pagkalabas niya ng gate dahil bumigay ang katawan niya sa lason at sa sobrang daming potion na nainom niya. Pero hinawakan lang niya ang kanyang mukha at sinabing ayos lang. At least daw ay nakaligtas siya dahil doon. Pero ang mahalaga, nasaan na ang pera? Pinakalma siya ni Emma. Nandyan lang daw ang pera sa tabi niya kaya huwag siyang mag-alala, kumpleto raw ang mga barya doon. Kita naman nating medyo mukhang pera tong lodi natin, di ba mga pre? Kasi kahit sinabi na ni Emma at iniabot na sa kanya, binilang pa rin niya ang bawat barya at nagtanong pa. Bakit 7,800 at 50 barya lang ang nandito? Kulang ito ng 150. Sabi ni Emma, iyon daw ang bayad sa pagbabantay at pagpapagaling sa kanya. Sagot naman ni Caleb, hindi naman siya humingi ng kahit anong gamot. Paraan lang daw iyon ng panginikil. Kung pinagaling man siya, iyon ay dahil ginusto ni Emma. Napahiya si Emma at sinabing si Ornil ang nakiusap sa kanya, na lalong nagpainit ng ulo ni Caleb dahil iniisip niyang nilulustay ng babaeng iyon. Ang pera niya. Pero mabilis na iniba ni Emma ang usapan at tinanong kung mabibili na ba niya ang kanyang kalayaan. Para makapasok na sa Magic Academy. Sabi ni Caleb ay oo, pero mas interesado siyang malaman kung anong nangyari kina Abson at Backstab. Ipinaliwanag ni Emma na matatapos na ang epekto ng scroll ni Abson at malapit na itong mabuhay muli, habang si Backstab naman ay dinala na sa punerarya. Nagtanong si Caleb kung wala na bang paraan para maibalik ito. Sabi ni Emma, sa kasamaang palad ay hindi na posible. Wala raw kasi itong preservation magic, isang uri ng kakayahan na kayang itali ang kaluluwa ng isang tao sa kanyang katawan. Tumatagal ito ng 1 linggo, at kung mababawi mo ang katawan sa loob ng panahong iyon, maaari mo pang mabuhay ang tao. Pero may alam na ibang paraan si Caleb. Malamang na ang kaluluwa ni Backstab ay nakatago sa isang bariles na kontrolado ng Labyrinth Master. Kung mananatili ang kaluluwa sa isang himlayan, posibleng buhayin ng tao. Ang problema, walang nakakaalam kung nasaan ang himlayang ito, kaya napakahirap nito. Maliban na lang sa kanya, na natapos na ang larong ito sa God of Strategy difficulty. Pagkatapos noon, nasa labas na tayo at nagpaalam na kay Emma. Mga Lodi, punta na tayo sa lumang arko na paborito nating lahat. Narito na tayo sa Magic University. Sinalubong ni Ornil ang ating bida. Hoy girl, bumili ka naman ng damit. Magmumukha ka na lang bang alipin na pabalik-balik habang buhay? Ikaw din, Caleb. Suot mo pa rin yang. Nakakairitang kuwintas sa leeg mo. Pero iyon nga ang sinasabi niya sa babae. Oras na para bilhin nila ang kanilang kalayaan. Pero biglang nagbago ang mukha ni Ornil nang may magsabi na base sa kalkulasyon, hindi makukuha ni Ornil ang kanyang kalayaan. Naguluhan si Caleb at sinabing, teka lang. Anong ibig mong sabihin, higit pa sa sapat ang pera natin dahil ipinaliwanag ng lalaki na ang bayad. Para sa kalayaan ay 3,000 ginto. Pero base sa kontribusyon, 2 pirasong ginto lang ang nararapat kay Ornil, kaya hindi siya pwedeng maging malaya. Pare, wala ka roon para makita ang nangyari. Huwag kang magpanggap na parang ewan, sabi ni Caleb, teka lang. May mali rito. Ano bang? Basehan ng hatian na to? Walang ganang sinabi ng lalaki na ipakikita na lang niya dahil ayaw na niyang magpaliwanag. Ang timbangan ng katarungan ang magpapakita ng kontribusyon ng isang adventurer. At sa sandaling iyon, base sa mga testimonya ng grupo ni Bertan, nag-ambag si Caleb ng 27,000 at ganoon din ang babae. Sa madaling salita, sipsip na sipsip ang grupo ni Bertan sa bida. Kaya ngayon ay hindi makalaya ang isa. Ang nakakuha ng atensyon ni Caleb ay ang magic na ito na hindi pa niya nakikita sa laro. At sinabi niya, sandali lang. Masyadong mababa ang kontribusyon ni Ornil. Siya lang ang gumawa ng sandata na ginamit para tapusin si Backstab. Pero sagot ng lalaki, wala raw itong pakialam. Hindi raw ito konektado sa grupo ni Bertan at sa kontratang pinasukan nila. Sabi ni Caleb, walang saysay ang mga sinasabi niya. Ang plano ay kunin ang mga poison arrow para pareho silang makalabas at doon lang makukuha ang 8,000. Kung hindi siya naniwala sa kakayahan ng babae na gumawa ng mga palasong ito, hindi sana siya nakalabas at hindi sana niya iminungkahi ang planong ito. Dahil dito, ang lalaki ay napayuko at nakapagtatakang nagsimulang magbago ang halaga sa timbangan. Sabi ng lalaki, sige, magsisimula na nilang maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa adventure na ito ngayon din, sabay gamit ng isang lie detection spell, binalot ang dalawa ng isang puting liwanag.
Nagsisimula ng lumabas ang katotohanan habang nagbabago ang balanse ng timbangan patungo sa tamang kontribusyon. Maiintindihan na nila ng eksakto ang nangyari sa pakikipagsapalaran ito ngayon din habang binabalot sila ng spell na naglalantad ng katotohanan. Ito ay isang aura at medyo simple lang ang epekto nito. Pinapalakas ng mahikang ito ang reaksyon ng katawan kapag nagsisinungaling ang isang tao, di ba? Parang yung reaksyon mo dyan baka nanginginig ng kaunti. Sabi naman nitong tamad na lalaki, sana raw ay maintindihan mo, pero ganito talaga ang nangyayari sa lahat ng mga alipin at sa ambag ng bawat grupo. Ngayon, ibaba nyo na ang mga bag na iyan at simulang sabihin. Nang tapat ang lahat ng nangyari sa labyrinth na iyon. Pero sobrang kabado itong si Caleb dahil itong si Uriel ay punong-puno ng pag-aalinlangan sa sarili. Tama. Lagi niyang iniisip na wala siyang nagawa at si Caleb ang gumawa ng lahat. Sa kabilang banda, may kalamangan pa rin sila sa negosasyon dahil nabawi nila ang gamit ni Backstab. Sa mga gamit pa lang ng taong iyon, higit na sa 14,000 ang halaga niyon. Katumbas na iyon ng magandang kita para sa isang grupong may 4 na preparadong tao na papasok sa labyrinth. Gayunpaman, ang parte ni Uriel sa huli ay 20% lang. Wow! Iyon ay 2,925, at kung hindi ako nagkakamali, 3,000 iyon. Iyan mismo ang sabi ng lalaki. Naguguluhan si Caleb at napapaisip, sigurado siyang nagpakahirap ang babae, kaya bakit? 20% lang ang bilang nito. At itong si Uriel naman ay nanginginig habang nakikita ang numerong ito. Tinanong ng lalaki kung dismayado ba talaga siya, hindi raw siya dapat madismaya dahil sa totoo lang, ang average na kita ng isang alipin sa labyrinth ay 500 ginto lang. May survival rate pa iyon na 10%. Pero nakakuha siya ng 2,750 at hindi dahil sa espesyal siya sa anumang paraan. Ang tanging ginawa niya ay kumilos ayon sa kakayahan ni Caleb. Base sa lahat ng narinig niya, ang trabaho lang daw ng babae sa laban ay tumira ng 2 may lasong pana. Sa madaling salita, kahit sino naman ay kayang sumunod sa mga utos ni Caleb at palitan siya. Dahil dito, nag-iba ang ekspresyon ng lalaki at sinabihan siyang magsalita kung tatanggapin ba niya ang desisyong ito o hindi. Kawawang Uriel, na sadyang walang tiwala sa sarili, pumayag na lang siyempre. Habang ang bida naman natin ay gustong malaman kung bakit parang tuwang-tuwa ang lalaking ito. Nasabihin ang ganoong bagay, tinitigan na siya ng lalaki at sinabing, Caleb, kung balak mong maging maawain sa anumang paraan, mas mabuting itigil mo na iyan. Ang pagpapadala ng mga kriminal sa labyrinth ang parusang naghihintay sa'yo. Gusto mo bang bilhin ang kalayaan mo o hindi? Ang lalaking may 11,500 ay sumagot ng oo, habang ang kawawang babae naman ay walang-wala. Sa pagkakataong iyon, may binigkas na spell ang lalaki gamit ang isang wand at natunaw ang kwintas ni Caleb. Binati siya ng lalaki dahil isa na siyang malayang tao ngayon, at sinabing tapos na ang ebalwasyong ito. Wow! Pero bago pa sila makapagsalita, may mga ibang taong pumasok at kinuha si Uriel, sinabing ibabalik na siya sa pamilihan ng mga alipin, dahil mukhang magaling siyang mamana, baka maibenta siya sa mataas na halaga sa Adventurers Guild. Alam ni Caleb na sa sandaling ito, wala siyang magagawa kundi hanapin na lang siya mamaya. Mukhang hindi naman masyadong nag-aalala ang bida sa kanya, no? Tinanong siya ng lalaki kung interesado ba siyang pumasok sa Magic University, dahil hindi raw nila pwedeng pakawalan ang isang batang tulad niya na may invisible conjuration na may ultracast ng 4 na instant abilities. Ang mga titulo pa lang ng spells ng lalaki ay parang isang libro na, at hangang-hanga si Caleb. Talagang nagbago ang ugali ng lalaking ito noong naging malayang tao na siya, pero tinanong niya kung ano ang mga benepisyo ng pagsali sa akademya na ito. Noong ilalagay na sana ng lalaki ang kamay niya sa baba niya para sumagot, biglang may nagbukas ng pinto ng silid, sumisigaw para kay Jacob, gustong malaman kung ito na ba ang kaibigang pinag-uusapan nila. Ang henyong Magage ng Invisible Conjuration na may ultracast at talento para sa 4 na instant abilities. Gusto niyang makita ang batang ito gamit ang sarili niyang mga mata. Lumapit ang bida at nagsabing, siya si Caleb. Sabi naman ng matanda, gusto ko ang hitsura mo, pero hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang nangyayari sa akademya. Kakalayas mo lang sa pagiging alipin, at gusto kong malaman kung ano sa tingin mo ang misyon ng isang Magage. Tanong ni Caleb, ang mag-develop ng mahika at manggaso ng mga monster sa labyrinth, pero sumagot ang lalaki na hindi, may mas marangal pang misyon. Ang misyon ng isang mage ay lipulin ang mga sinasapian ng isekai. Sa madaling salita, mga tao mula sa ibang mundo na nag-reincarnate sa mga tao sa mundong ito. At sabi ng matanda, matagal na nilang binabantayan ang lahat ng nangyayari sa labyrinth at napagtanto na ang mga monster at nilalang na ito ay lumilitaw dahil may iba ring pagsabog na nangyayari sa mga labyrinth. Ang napakaraming kaso ng mga sinasapian na galing sa ibang mundo. Natuklasan nila na kapag ang mga taong ito mula sa ibang mundo ay hindi pumasok sa labyrinth, lalong lumalakas ang labyrinth para hanapin at puksain sila sa mundo.
At iyon ang dahilan kung bakit kailangang patayin ang lahat ng galing sa ibang mundo. Napagtanto agad ni Caleb na kahit malaya na siya, imposibleng magkaroon ng payapang buhay, at heto na ang isa pang matinding plot twist. Sabi ng matanda, sa mga record mo, nakasulat dyan na nanggaling ka sa lungsod ng Wandom dahil sa krimen ng pagpatay sa isa pang alipin na sinapian ng isekai. Nagulat si Caleb, sandali lang. Ang taong pinatay ng katawang ito bago ko ito kinuha ay isa palang tao na sinapian din. Sabi naman ng matanda, "Oh, bata. Gusto kita. Tama na ang daldal. Diretsuhin na natin. Mapupunta ka sa Hunter's team. Siguradong. Hindi ka naman isa sa mga sinasapian, di ba? Ang bida naman natin ay, hindi. Hindi po. Sabi naman ng matanda na nagtataka, ha? Bakit hindi? May sasabihin ka ba? Ayaw magsalita nitong si Caleb dahil sa sandaling ito, nasa ilalim pa rin ng kanyang paa ang lie detection magic. Grabe mga tol, mukhang may problema itong bata, at doon na nga natapos ang kabanata. Tuloy na tayo sa susunod. Nakatitig ang matanda, nagsasabing, may kakaiba sa'yo, bata. Hindi naman mahirap ang tanong ko, kaya bakit ka nananahimik? Napapaisip ang ating bida. Kung paano siya makakalusot sa ganitong sitwasyon. Kakalabas lang niya ng labyrinth at akala niya ay magiging madali na ang lahat. Siguro dapat pala ay kumuha muna siya ng mas maraming impormasyon tungkol sa mundong ito bago pumarito para hanapin ang kalayaan. Habang nagkakagulo ang isip niya sa paghahanap ng solusyon, patuloy ang matanda sa pag-usisa. Magsalita ka. Sinasapian ka ba o hindi? Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at lumitaw si Clarence, bumati sa propesor at sinabing baka lito pa ang bata dahil kakalabas lang nito sa labyrinth kung saan muntik na siyang mamatay. Masyado pang maaga para i-recruit siya sa club. Pero lumingon ang matanda at sinabing, Clarence, kailangan mong matutunan na ang isang masipag na magsasaka ay hindi nagsasayang ng magandang ani. At saka, kung nandito ka, ibig sabihin ay interesado sa kanya si Professor Iselov dahil walang sinuman sa akademya ang magbabalewala sa talentong ito. Sabi naman ni Clarence, halata naman yon. Isang taong may invisible conjuration, 4 na conjurations. At alam mo namang mas bagay ang lahat ng iyan sa pangangaso sa labyrinth kaysa sa paghahanap ng mga sinasapian. Wow, ang tindi ng plot twist na to, di ba? Isekai din kaya si Clarence? At heto pa ang labanan sa pagitan ng mga labyrinth hunter, na galing lahat sa isekai, alam niyon. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari dito, di ba? Nakatayo lang doon si Caleb habang galit ang matanda, at tinulungan naman ni Clarence ang bida natin. At sinabing kailangan na nilang magdesisyon. So, tinatanggap mo ba ang alok mula sa Labyrinth Explorers Club ni Professor Iselov? Nalipat ang eksena sa pasilyo kung saan napagtanto ng bida na kung mali ang naisagot niya, baka pinatay na siya doon mismo pagkalabas ng labyrinth. Buti na lang at dumating ang taong ito kaya nakalabas siya ng walang galos. Pero sa sandaling ito, may ibang pumasok sa isip niya. Teka lang. Kung napakadaling gamitin ng lie detection magic, bakit mahirap pa ring mahanap ang mga sinasapian? Kaya naman nilang mag-detect agad, bakit kailangan pa ng interogasyon o kung ano paman? Baka may limitasyon ang mahikang ito na lalong nagpapainit ng ulo niya, pero halatang may butas dito. Huminto si Clarence sa pasilyo, lumingon, at sinabing tapos na rin sa wakas ang epekto ng mahika. Humingi siya ng paumanhin dahil huli na siyang nagpakilala, pero siya si Clarence, isang senior wizard, siya rin ang kuya ni Abison na iniligtas ng bida, at iyon ang dahilan kung bakit siya nandoon para magpasalamat sa pagkuha sa katawan nito. Sabi ni Caleb, ayos lang yon. Ginawa lang niya iyon para maging malayang mamamayan. Nagpasalamat uli si Clarence at sinabing mas pinili niyang hintayin matapos ang mahika bago magpakilala para maging mas magalang. Dahil para sa kanya, napakabastos ng bagay na iyon. Ayon sa batas, halos walang karapatang gumamit ng mahikang ito. Ang mga alipin lang ang pwedeng suriin gamit iyon. Dahil dito, napagtanto ni Caleb na ang matandang iyon ay lumalabag sa batas. Sa sandaling tinanong siya nito, isa na siyang malayang tao. Humingi naman ng paumanhin si Clarence para kay Professor Maldini at sinabing hindi naman lahat sa mundong ito ay galit sa mga sinasapian ng isekai. Sa Universidad ng Mahika, may 3 pangkat. Ang unang pangkat ay ang kay Professor Maldini, na ang prioridad ay ubusin ang lahat ng sinasapian. Ang pangkat naman ni Professor Iselov ay mas nakatuon sa pagpuksa sa labyrinth. At ang huli, ang pangkat ni Dalstream na sumasamba sa mga sinasapian sa madaling salita, mga tamad, di ba? Na hinahayaang ang mga isekai ang lumutas ng lahat. Huminto ang bida para ipaliwanag ang tungkol sa mga sumasamba na ito. Sabi niya, ang pangkat ni Dalstream ay matagal nang nagsasaliksik ng mga mahiwagang teksto at aklat. Sa pananaliksik nila, mukhang ang mga sinasapian ay may giyera sa Labyrinth Master. O kung anumang katulad noon. At basically, ang Labyrinth ang nagsisilbing pasukan sa giyerang ito. Kinukuha ng Labyrinth Master ang mga kaluluwa ng tao at ginagawa silang baliw.
Gayunpaman, mukhang may isang nag-iisang mangkukulam na kayang labanan ang pagkabaliw na ito. At naniniwala si Professor Dalstream na ang nakaligtas na wizard na ito ay isa sa mga sinasapian mula sa isekai, at wow, isang wizard na may turn-based ability. Isang taong kayang itigil ang oras sa pisikal na mundo at kumilos sa isang mundo ng kakaibang lohika. Walang kaalam-alam si Clarence kung ano ang ibig sabihin ng turn-based na ito. Pero base sa pag-aaral, tungkol daw ito sa kung paano ititigil ang lahat at gagawa ng desisyon na hindi niya rin gaanong maintindihan, pero ang alam niya, ang lahat ng ito ay mga alamat lang na puno ng mga bagay na mahirap unawain, at karamihan sa mga pangkat ay hindi umaasa rito. Wow Caleb, pinagkakaguluhan ka ng lahat. Nagtanong ang bida kung matatawag ba itong isang pangkat, di ba? Mga taong nag-aaral lang naman. Sabi ni Clarence, nakakaraos lang sila. Dahil sa kabutihang loob ng mga propesor na nagpupumilit dito. Pero ngayon, naghihintay na ang kanyang propesor at oras na para pumasok sila. Sa loob, sinabi niya na ang kanyang club ay nagsasaliksik at nag-iimbestiga sa mga kakaibang pangyayari sa labyrinth. O, sa totoo lang, nagsasalita siya, nagpapakilala, at ipinapaliwanag na sa sandaling ito, mas nakatutok sila sa mga sinasapian. Mga adventurer kaysa sa mga taong isekai. O, gaya nung lalaking si Backstab, alam niyo ba, iyan na yan ang mismong sasabihin niya sa susunod na panel. Ay grabe. Napagtanto ni Caleb na kahit ang propesor ay hindi alam na mayroong lugar kung saan itinatago ang mga kaluluwa. Sinabi naman ni Isolov, salamat sa iyo, Caleb, na siyang nagdala ng katawan ni Backstab, isang malaking pagkakataon ang dumating. Magagawa nating itrack ang kanyang kaluluwa, at baka mapatunayan ang hypothesis na mayroon siya. Pero bago iyon, gusto niyang sabihin na kinikilala niya ang talento ni Caleb at sinabing siya ay magiging malaking tulong sa club. Bakit hindi ka sumali sa amin, iho? Sinusubukan naming mahanap ang kaluluwa ni Backstab. Napangiti ang bida natin. Alam niyo naman, nagawa na niya ang misyong ito ng napakaraming beses sa laro. Ang naaalala niyang interesante ay, kapag na-recover mo ang kaluluwa ng isang patay na adventurer, pwede mo silang i-recruit para sa team mo. At kung ang bida natin ay tuloy-tuloy na papasok sa labyrinth, tiyak na makabubuti ang tulong ng mga malalakas na tao. Bukod doon, kailangan niyang iwasan si Melanie, ang lalaking nanghuhuli ng mga isekai. Ang Dalstream ay tila interesado sa mga taong ipinatawag, lalo na sa usaping ito ng paghahanap sa turn-based wizard. Mukhang alam na niya kung ano ang pinakamagandang opsyon, pero nagtanong siya kung pwede ba siyang bumuo ng sariling team para gawin ang mga aktibidad. Si Iselov, na naguluhan, ay nagsabing hindi pa siya nakarinig ng sinumang nagtatanong ng ganoong bagay. Karaniwan, dapat ay may kasamang senior sa grupo para masiguro ang kaligtasan. Kaswal na sinabi ni Caleb na ganoon nga ang kaso. Pagkatapos ay pumayag na siyang sumali sa team ni Isel. Naging napakaayos ng lahat. Akala ko pa naman ay magkakaroon ng mas maraming problema dito. Nagbago ang eksena sa dormitoryo ng Mahika sa kwarto ng ating bida. Inihatid siya ng babae sa pinto. Doon ay pumasok siya na punong-puno ng pagkamangha. Ang dormitoryo ay nakakagulat na maganda, mas malawak, at mas magarbo kaysa sa mga lugar na nakasanayan niya sa laro. Dahil dito, nagtanong siya kung nagawa ko bumuo ng team, pwede ba silang tumuloy dito? Sabi naman nung babae, sa opisyal na usapan, hindi. Pero kung maayos lang sana ang takbo ng mga bagay-bagay, hindi. Sana siya bugbog sa pagod. Napagtanto ng bida na ang kawawang babaeng ito ay nagtatrabaho ng higit pa sa dapat niyang gawin. At sa teorya, parang tinanggap na rin niya, pero ngayon ang bida natin ay nasa maliit na bathtub at nagre-relax ng husto. Ngayong linggo, sa wakas ay nakatakas na siya sa labyrinth kasama si Ornel. Si Ornel, na wala naman siyang pakialam, di ba? Habang ang babae ay ibinalik sa pagkaalipin, siya naman ay nasa bathtub at nagpapakasarap. Sabi ko nga ba, hindi kailanman inabandona ng bida ang blonde na elf na babae. Pero, bibigyan ko siya ng credit. Alam niyo naman, hindi siya makapaniwala sa sunod-sunod na mga pangyayaring naganap matapos niyang lisanin ang lugar na iyon. Ang plano para bukas ng umaga ay pumunta sa silid-aklatan, kumuha ng impormasyon, at pagkatapos ay humanap ng paraan para mahanap si Ornel. Sa tingin ko ay katatapos lang ng tutorial, pero marami pang mangyayari. Sa ngayon, gayunpaman, magpapahinga muna siya ng kaunti. Sa susunod na kabanata, nasa silid-aralan na tayo, at pagod pa rin ang bida, matapos ang mabilis na idlip sa bathtub. Pumunta siya sa silid-aklatan at talagang hapon na siya. Ang pinakamalaking inaalala niya sa oras na ito, gayunpaman, ay ang tamaan ng isa pang lie detection magic. Biglang, may lumapit sa likuran niya at sinabing siya na siguro ang estudyanteng pinag-uusapan ng lahat. Naku po, iyon yung lalaking taga-Dalstream, di ba? Nagpakilala siya ng may kasamang nagagalak akong makilala ka, at sinabing isa siyang matandang ermitanyo mula sa Universidad ng Mahika. At pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa Memorize, isang mahika na pwedeng magpatawag ng isang libro ng mga alaala.
Nasa gitna na siya ng kwarto, ipinapaalam na ito ay isang espesyal na abilidad na makukuha mo matapos gumawa ng kontrata kay Wisus, ang Diyos ng karunungan. Sinumang pipirma doon ay makakakuha ng kontrata mula sa assistant at magagamit din ang libro ng mga alaala. Pagkatapos ay inactivate niya ang memorize at lumitaw ang maliit na libro. Mukhang pumirma ang bida dahil nagka-conjure na rin siya at lumitaw din ang libro niya. Ang natuklasan niya ay ang bilang ng mga slots sa libro ng mga alaala ay nag-iiba-iba. Depende sa level ng mangkukulam. Sa oras na ito, nasa level 5 siya, kaya mayroon lang siyang 3 slots. Oh, ayos yun ah. Ipinaliwanag ng Dullstream na habang mas marami kang slots, mas maraming espesyal na spells ang pwede mong ilagay sa iyong libro. Akala ko, literal silang mga alaala, pero hindi pala, mga maliliit silang kapangyarihan. Pagkatapos ay itinuro niya si Scarlett at sinabing ang assistant ang magtuturo. Sa kanila ng lahat ng dapat nilang malaman. Kawawa naman siya. Akala niya ay magkakaroon siya ng kaunting pahinga sa simula ng bagong klaseng ito, pero hindi pala ganoon ang nangyari. Sa labas, sinabi niya na ang bilang ng slots ay depende sa individual na kakayahan ng bawat tao. At kapag mayroon kang 2 slots o higit pa, pwede ka nang magsimulang mag-combine ng mga spells. Halimbawa, kung maglalagay ka ng isang level 1 kasama ang isa pang level 1, makakakuha ka ng level 2. Madali lang ang math. Ang ganitong uri ng kombinasyon ay tinatawag na magic binding. At ang bentahe ng paraang ito ay hindi mo na kailangan ng slot para irehistro ang kombinasyong spell na ito. Ipinaliwanag niya na, magiging mahirap ito para sa ilan sa inyo, pero mayroon ding paraan para pagsamahin ang 3 spells. Wow! Tingnan niyo siya habang pinagsasama ang tubig, kidlat, at apoy yata, o hangin. Hindi ako sigurado, pero alam kong sinasabi niya na ang hirap nito ay napakataas, at ang tsansa na magtagumpay ay medyo mababa, pero kasabay nito, nakakagawa ito ng napakalakas na spells na may 3 attributes ng sabay-sabay, at boom, pinasabog niya ito sa malaking dami, na naging sanhi ng pagsabog, at lahat ay nagulat. Ang matanong na estudyante ay nagtanong, kung ano-ano ang iniisip nila, habang ang bida naman natin ay nandoon lang, at parang walang pakialam. Tapos, ipinakita niya ang listahan ng lahat ng mga level 1 special. Sinabihan niya silang pumili ng kahit anong gusto nila, o sa totoo lang, hindi pala kahit ano, di ba? Kailangan nilang bumili mula sa magic shop. At kung may curious man tungkol sa magic binding, kausapin lang daw siya. Bigla namang nagulat ang ekspresyon niya. Nagtataka kung paanong nagkaroon ang lalaking ito ng 3 magic slot. At saka, hoy, sandali lang, bata. Itutuloy mo ba talaga ang combination na yan? Siyempre, gustong malaman ni Caleb kung, bakit hindi pwede? Medyo nahihiya naman siyang nagsabi na, hindi naman sa hindi pwede. Sadyang wala lang talagang saysay yan. Ang gusto kasi ng ating bida ay isang dust cloud, isang heat wave, at isang humidification. Sabi naman niya, well, sa simula, pwede kang pumili ng kahit ano. Maraming elemento at malalakas na special power. Kaya bakit mo naman? Gusto ang 3 ito? Tsaka, ang pesteng humidification spell na yan ay pang-utility lang, pambasa lang yan ng gamit. Wala yang kwenta. Hindi naman masyadong interesado si Caleb sa drama, pero alam na nating may paparating na bagay na hindi ko rin lubos maisip. Babalutin niya ang tao sa smoke cloud, papainitin ang cloud na yan, at babasain ang taong yon. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin niya rito. Gustong malaman ni Dullstream kung ano yon, at ipinakita sa kanya ni Scarlett ang nakatutuwang combination. Pero, tumawa lang siya ng nakakaloko at sinabing hayaan siyang sumubok. Nagtaka naman siya at gustong malaman kung bakit. Sumagot naman siya, na ang paghahanap ng kaalaman ang pinakamataas na katangian ng isang wizard. Laging bukas ang Magical University sa mga paraang, higit pa sa karaniwan. Sabik na sabik siyang makita ang resulta ni Caleb. Nagbago ang eksena nung gabi na, at hindi ko makakalimutang. Inaalipin pa rin si Uriel, habang ang bida naman natin ay nakaupo lang doon, sinusubukan ang kanyang mga combination, relax na relax, ang pagsasama ng smoke cloud at heat wave ay lumilikha ng isang smoke explosion. Pero ang hindi alam ng lahat, ang smoke explosion na ito ay hamak na mas malakas kaysa sa isang fireball. Bukod doon, kung babaligtarin mo ang pagkakasunod-sunod ng fusion na ito, makakakuha ka ng isang level 2 na heat wave. Oh, at sa huling combination naman, makukuha mo ang cumulanimus. Diyos ko, nakangiti pa ng todo ang pilyong to, at sinabing, simula nung sinubukan kong tapusin ang laro sa God difficulty, hindi ko na muling ginamit ang build na ito. Ang cumulanimus ay isang ulap na nagdadala ng kidlat, at ngayon ay sabik na siya dahil may gusto siyang subukan gamit ang hourglass. Gusto rin niyang bumili ng isa pang Thunder Wand para makagamit ng tig-isa sa bawat kamay. Pero, pagod na siya sa ngayon, kaya ang lahat ng ito ay kailangang maghintay hanggang bukas ng umaga. Kailangan din niyang makuha ang pinakamahalagang bagay, na sana ay si Uriel. Nandito na tayo. Sa kinabukasan, binubuksan na ang selda.
Okay, paparating na siya habang sinasabi ng lalaki na isa siyang drug dealer at tagahatid. At ngayon ay alipin na. Tinawag na si Uriel. Tila may kliyenteng gustong bumili sa kanya para sa isang ekspedisyon sa labyrinth, kaya, bilisan na niya. Nagulat si Uriel. Ang tipo ng taong bumibili ng alipin para dalhin sa isang labyrinth ay hindi mabuting tao, lalo na't gagamitin lang siyang panangga para mamatay. Bukod doon, naniniwala siyang kung dadalhin siyang muli sa labyrinth, napakababa na ng tsansa niyang makalabas ng buhay. Nandoon siya at parang, oh, Diyos ko, nasaan na si Caleb? Aba, ayun siya. Ikaw si Caleb. Ang loko-loko, nasa harap mo lang pala. Nakikinig siya at talon ng talon, gustong malaman kung bakit. Nandoon siya. Bakit wala siya sa university? Sabi ng pilyo, hinding-hindi niya pababayaan ang isang kasamahang itinaya ang buhay. Para sa kanya, iisipin ng kahit sino na hindi siya nagpapakasarap sa bathtub sa university, at muntik na siyang hayaang mabili ng iba. Pero ngayon, dumarating siyang parang maginoo, na sinasabing, tara na, Uriel. Gagawin kitang isang malayang tao. Naglalakad. Siya kasama si Uriel sa kalye, at sinasabing may ilang paraan para mangyari ito. Una, kukunin muna niya ang pabuya para sa katawan ni Abbison. Tinanong niya kung bakit hindi pa niya ito nakukuha, at sinabi niyang sabi ni Clarence ay masyadong delikadong ibigay ito. Sa sandaling iyon, kaya pupunta siya ngayon. Dahil alam mo na, para maging malaya siya ngayon, kailangan lang niya ng 100 ginto. At, ang pabuya para sa katawan ay dapat sapat na. Ang tanging punto lang naman ay sa ngayon, gusto niya muna itong manatili bilang miyembro ng kanyang team para masiguradong hindi siya makuha ng ibang grupo. At syempre, gusto rin niyang sumama ito sa kanya sa labyrinth. Hindi lang nila mababayaran ang lahat ng utang, kundi magiging malayang tao na rin siya sa wakas. Ang pilyong to, inaalok ang pana, at sinabing nasa kanya ang desisyon. Siyempre, ginawa niya ang lahat ng palihim na planong ito dahil gusto niya itong mapabilang sa team. Sa kabilang banda, habang nanginginig ang mga kamay, na-realize niyang baka sobrang natatakot ito. Kung balang araw ay aalis din siya sa team, mas mabuting mangyari na ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Uriel kung itutuloy ba talaga niya ang pag-adventure sa labyrinth. Sabi niya, syempre, at sabi naman niya ay baka hindi siya makatulong. Pero, imbes na, isa pang beses lang, gusto na niyang patuloy na sumunod sa kanya at maging isang kasama. Napabuntong hininga ang pilyo sa ginhawa dahil alam niyang hindi niya mawawala ang blonde at sinabing may isa pa siyang kailangang banggitin. Nakahanap na siya ng isa pang miyembro para sa team. Hala, ngayon gusto ko nang malaman kung sino yon dahil iniisip niyang buti na lang at hindi ito mukhang masyadong excited. Malalaman natin. Agad yan dahil sa ngayon, dinala siya ng ating bida sa dormitoryo. Ano ba to, boy? Naglalakad siya sa hallway ng nakasuot ng berde, binihisan na ng nakakaawang otaku ang babae para sa cosplay. Tama, si Rascal. Tuwang-tuwa pa rin siya, hindi lang dahil makakapunta na siya sa labirinto, kundi dahil magiging malapit din siya kay Caleb, pero ang unang bagay na gusto niyang gawin ay maligo sa mainit na tubig. Pero nung bumukas ang pinto, nagulat siya. Sus Mariosep, ang taong dadalhin niya ay si Backstab. Sa katunayan, tama, yung katawan ni Backstab, at ipinaliwanag niya na nakakuha siya ng necromancy scroll mula kay Iselov, at, ayon, binuhay niya ang lalaking ito sa isang paraan. Sinabihan ni Caleb si Ural na bumati sa kaibigan na tuwang-tuwang makita siya, pero ang kawawa ay nagsisisi na agad at gustong umalis na sa lugar na ito ngayon din. Pagkatapos, ikinuwento ng storya ang ilang bagay na isinulat ni Professor Iselov. 12 taon na ang nakakalipas sa lungsod ng Soen, isang malaking pagsabog ang nangyari at hindi mabilang na buhay ang nawala. Humigit kumulang 3,000. Halimaw ang lumabas sa mga portal at pagkatapos ng maraming pag-aaral, natuklasan ito. Ang target ng mga nilalang na ito ay isang taong nagngangalang Henry na nakatira sa timog na rehiyon. Lumaban siya sa abot ng kanyang makakaya pero natagpuan ang kanyang bangkay. At bago umalis, nag-iwan siya ng mensahe para sa lahat ng mga sinasapian, mag-ingat sa mahiwagang unibersidad. Ang bida ay nalito. Bakit nag-iwan ang taong ito ng mensahe na ang mga sinasapian lang ang makakabasa? Ay, teka lang. Mukhang nakasulat ito sa isang lengguwahe na sa teorya ay hindi mababasa ng mga tao sa mundong ito, pero kayang basahin ng bida, at bakit iniwan ito ng lalaking ito? Mukhang may problema sa mismong mahiwagang unibersidad. Gayunpaman, nakapagtataka ito dahil ang lugar na pinaka-naapektuhan dahil sa pagsabog na ito ay ang mahiwagang unibersidad mismo. Ang gustong malaman ng bida ay kung nagdusa ba ang mga ito dahil nasa harap sila ng labanan o dahil nung napatay na si Henry, mayroon na silang ibang target. Ayon sa hipotesis na ito, malaki ang pagkakataon na ang ilang mga pagkakakilanlan dito sa mahiwagang unibersidad ay mga tao rin na sinasapian. Isang bagay ang sigurado siya, kailangan niyang itago hanggat maaari ang katotohanang hindi siya tagamundong. Ito
Samantala, gustong malaman ni Ural kung pwede ba siyang matulog kasama ang isang lalaki ngayong gabi. Halika rito, Neng. Diyos ko naman. Pero may kasama siyang malaking zombie na nakadikit sa kanya. Naku po, iyon ang kinatatakutan niyang mangyari. Sabi niya. Kung gusto niyang manatili doon, may isang kondisyon. Alam niyo na yan, di ba mga karikap, naghagis siya ng maraming scroll sa sahig. Natakot ang babae, at sabi naman nung brusko, marami pang dapat subukan, at kailangan niya ang tulong nito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero lumipat ang eksena kay Professor Maldini na may nalalaman tungkol sa isang partikular na proyekto. O, may nagsasabi sa kanya tungkol sa pag-track ng kaluluwa ng mga sinasapian, at si Iselov ang kumakausap sa kanya. Grabe, sabi ni Iselov, maniniwala ka bang sinabi ng sikat na bagong estudyante na gagawa siya ng sarili niyang grupo? Naku naman. Mukhang walang kakampi ang bida natin, kahit si Iselov. At tinatanong ni Maldini, hindi mo ba napapansin na medyo kahina-hinala ang kaibigang ito? Ang talento niya ay mukhang hindi maipaliliwanag ng salitang henyo lang. Base sa sinabi nila, nagpana siya ng ice arrow sa dibdib ng gagamba. Bago ito sumabog at kumalat ang lason kahit saan. Bukod pa roon, ang pagkatalo niya kay Backstab gamit lang ang mga simpleng kagamitan ay hindi maipaliwanag. Lahat ay nagtuturo sa katotohanang sinasapian siya. Kung hindi, wala sa lahat ng ito ang magkakaroon ng saysay. At ikaw, Professor Iselov, ay may obligasyong kumpirmahin ito. Teka, sandali lang. Mukhang may away na. Nabubuo sa pagitan ng mga profesor. Sabi ni Iselov. Ano ang magagawa ko sa ganitong sitwasyon? Sinasabi mo bang pakawalan ko ang ganoon? Kagandang talento dahil lang sa mga hindi tiyak na espekulasyong ito? Umiling si Maldini at sinabing, hindi, ayaw niyang. Umabot sa ganoon. Alam lang niya na kulang ang unibersidad sa mga wizard. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Pero dahil ganoon ang sitwasyon, ipagpapaliban muna niya ang diskusyon, ayaw nilang malasin at mawalan pa ng mas marami. Kaysa sa mga nawala na sa kanila, lalo na dahil sa isang taong iyon 12 taon na ang nakakalipas na nagdulot ng sakunang iyon. Ay naku, mukhang talagang may gulo sa pagitan ng lahat. Humila ng upuan si Iselov, sa pag-aakalang naiintindihan niya si Maldini. Kailangan nila ng taong palaging papasok sa labirinto at tutulong sa unibersidad at kahit papaano, si Caleb ay nag-volunteer at mukhang gustong bumuo ng sarili niyang grupo, kaya wala siyang dahilan para tumanggi, pagkatapos ay nakita nating naglagay ang bida ng poster na nagsasabing naghahanap siya ng knight para pumunta sa labirinto. At mukhang hanga siya na mas maraming tao. Kaysa sa inakala niya ang interesado, na nakapagtataka lalo na't alam niyo naman, dati siyang alipin. Bukod pa doon, si Backstab, na talagang, laspag na at naging zombie na, ay nakakakuha ng maraming atensyon. Pero kung iisipin na malalaman din naman ng sinumang sasali sa grupo, ang tungkol dito, mas mabuting huwag na itong itago. Tumikhim si Caleb at ipinahayag na ang layunin ng ekspedisyong ito ay mahanap ang kaluluwa ni Backstab at buhayin siyang muli. At para doon, naghahanap siya ng mandirigma na kayang protektahan sila sa unahan. At para simulan ang pagsuri sa mga kwalifikasyon, kailangang buhatin ng mga aplikante ang bariles na ito. Ang problema kay Caleb ay hindi niya makita ang status ng isang tao bago pa man sila mapasama sa grupo, kaya kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagsubok. Sabi niya pagkatapos ng unang pagsubok, susuriin nila ang mga kakayahan. Dapat silang magpakita ng anumang warrior skill na mayroon sila. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino. Mauuna si Caleb, at mukhang hindi masyadong natutuwa ang mga tao doon. Ang isa pa nga, napasigaw ng, anak ng. Balak ba talaga ng batang ito na sumali sa palpak na grupong ito? Ramdam ni Caleb ang inis nila, at napagtanto niyang karamihan sa mga nandoon ay walang mga kasanayan. Ang pagiging mandirigma, mamamana, at magnanakaw ay mga klaseng makukuha mo lang sa bukal ng labyrinth. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng skills ay patunay na nakaligtas ka na sa lugar na iyon. Sinasabi ni Yurina doon na hindi rin niya alam kung paano gumamit ng kahit anong skill, di ba? Hindi naman OA ang mga hiling nila, kaya sinabi ni Caleb na ayos lang, dahil matututo rin naman siya agad. Tapos, may isang maliit na duwende ang sumigaw doon. Sinasabing huwag daw masyadong mayabang si Caleb porket nakaligtas siya, pero bigla siyang hinawakan sa balikat. Sinabihan siya ng isang taong butiki na tumabi. Namukhaan siya ng mga tao bilang ang paladin na butiki mula sa templo ni Nathaniel. Karaniwan ay sa ikalawang palapag ng huhuli ang mamang ito, kaya bakit tila interesado siya rito, nagliliyab ang taong butiki sa purong determinasyon. Pero hindi alam ng ating bida kung gusto ba niya ng isang paladin mula sa templo ni Nathaniel, lalo na't ang kasama niya ay nasa ilalim ng sumpa ng necromancy. Bigla namang naiyak ang butiki habang tinatanong si Nathaniel, ito ba ang nais mo? Hindi ko matanggap kung gaano kaawa-awa ang nilalang na iyon. Mukhang ang tinutukoy niya ay si Backstab. At pagkatapos, sinabi ng isang samurai na ang layunin ng ekspedisyon ay ayusin itong usapin ng pagkabuhay muli. Nagpakilala siya bilang si Hijikata, isang swordsman at explorer ng ikatlong palapag.
Naghahanap din siya ng nawawalang kaibigan sa labyrinth. Gusto niyang tumulong na buhayin si Backstab dahil tingin niya ay makakatulong ito para makahanap siya ng impormasyon tungkol sa kaibigan niya. Inisip ni Caleb na ang pagkakaroon ng kasama mula sa ikatlong palapag ay siguradong isang malaking garantiya. Ang problema lang, baka umalis din ito agad sa grupo niya at lumipat sa iba na magreresulta sa pagkawala ng experience points. Napakagulo ng sitwasyon dahil gusto niyang magsimulang magsanay ng mga taong mananatili sa tabi niya sa mahabang panahon. Nang biglang, may isang kalbong mama ang mabilis na dumulas papasok at nagtanong kung abot pa ba siya sa interview. Napalingon si Hijikata. Hoy monghe, mabuti pang huwag mo na kaming subukang tapatan, na sinagot naman ng monghe na kailangan niyang sumali sa team na ito anuman ang mangyari. Nagulat si Caleb. Ang pagiging monghe ay mas bihirang klase kaysa sa paladin. At heto ang monghe, nagmamakaawa para sa pagkakataong ma-interview dahil si Backstab daw ay dati niyang kasama. Umiyak siya habang sinasabing kasalanan niya kung bakit nagkaganyan si Backstab. Ang mamang ito ay kilala bilang pinakamalakas sa unang palapag. 3 taon silang magkasama dahil lang mas dominante ang grupo nila sa unang palapag at komportable ang lahat doon. Pero nagsimulang isipin ng lahat na pinipigilan lang nila ang pag-unlad ni Backstab. Dahil sa pressure mula sa ibang mga adventurer na interesado rin kay Backstab, naging pabaya sila at hinayaan pa itong maglakbay ng mag-isa. Pagkatapos ay hinarap siya ng grupo at sinabing, Hoy Backstab, hindi mo na kailangang sayangin ang oras mo sa amin. Wala nang dahilan para manatili ka pa rito sa unang palapag. Lagi ka naming susuportahan, pero mas mabuting pumunta ka na sa ikalawa. Noong sinabi nila iyon, tinanggap ito ni Backstab ng may ngiti at sinabing mamimiss niya ang lahat. Hanggang sa makalipas ang 3 linggo, na-ambush sila ng mga bandido. Sinubukan silang ikulong ng mga tarantado doon at sinara ang pinto. Gayunpaman, isa sa mga miyembro ng grupo ang nakatakas at humingi ng tulong sa guild. Sa mismong sandaling iyon, nandoon si Backstab at tumalon sa portal ng unang palapag para tumulong. Pero noong ang monghe na lang ang natitira, malapit na siyang mamatay. At nakakapagtaka, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Isang bagong labasan ang lumitaw sa likuran niya, pero sa oras na iyon, tuluyan nang nawala sa sarili si Backstab. At sinabi ng monghe na doon sa araw na iyon, tuluyang nagbago si Backstab. Pagkabukas ng pinto, sinimulan niyang patayin ang lahat. At siya, dahil sa matinding takot, ay tumakbo lang palayo. At iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay mas may mabigat siyang dahilan kaysa sa kahit sino para makilahok sa pagbawi ng kaluluwa nito. Medyo kakaiba ang tingin ni Caleb dito. Karaniwan, ang mga lost bosses na ito na naging katayuan na ni Backstab ay lumilitaw lang sa mga huling level. Kaya naman, itong pangyayari na bigla na lang naganap ang lahat ay tila kahina-hinala. Gayunpaman, humakbang pasulong ang monghe at sinabing, mula noong araw na iyon, wala siyang sandaling hindi nagsisisi. Kung hindi lang daw nila ipinadala si Backstab sa ikalawang palapag, hindi sana sila na-ambush. Hindi sana nito kailangang sumugod ng mag-isa at wala sanang nangyaring ganito. Nandoon siya at niyuyugyog ang necromancer. Gustong malaman ni Backstab kung ibinenta ba niya ang kanyang kaluluwa sa Panginoon ng Labyrinth. Iyon ba ang ibinayad niya para lang malikha ang pintong iyon sa likod ng monghe? Iyon ba ang kwento? Napaluhod ang monghe habang humihingi ng tawad at nagmamakaawa. Biglang nagbago ang isip ni Hijikata at sinabing, sige, kung ganoon ay ang monghe ang pinipili ko. Gustong malaman ng malaking butiki kung bakit. Anong klaseng kompetisyon ito? Gamit ang emosyonal na manipulasyon, itinuro ni Hijikata ang bariles. At sinabing kailangan niya itong wasakin para ipakita ang kanyang lakas. Habang nanonood, naisip ni Caleb na ang build ng monghe na madalas gawin ng mga tao ay ang maliksi na mandirigma na walang masyadong lakas. Gayunpaman, ang tanging build na talagang epektibo ay ang Strength Monk. At sa sandaling iyon, winasak ng kalbong mama ang buong bariles. Dahil doon, ang halatang resulta ang nangyari, di ba? Hindi nagtagal, nabuo na ang munting grupo. Sinabihan ng ating bida si Amos, ang monghe, na mas mabuting maghanda na siya dahil malapit na silang kumilos. Paalis na siya para sa isang adventure. Sabi niya ayos lang daw siya, pero kung matatagalan siya sa pag-alis, kailangan niya muna itong pag-usapan. Sa kanyang asawa. Ano? May asawa na? Nababaliw ka na ba? Sinabihan din ng bida natin si Uril na pumunta muna sa dormitoryo, kasama si Backstab para matulog at magpahinga habang papunta siya sa Magic University. May kailangan muna siyang ayusin bago tumuloy sa labyrinth. Pagpasok niya sa gate, iniisip niya na kung may grupo man ng mga sinasapian o possessed sa loob ng universidad na ito ngayon, siya ang pinakamalaking banta. Hindi lang dahil nagtagumpay siya sa kakaibang kombinasyon ng mga skills, kundi dahil tinanggap din niya ang kakaibang hiling ni Iselov. Bukod doon, bumubuo rin siya ng kahina-hinalang grupo kasama ang isang monghe na nasa 40 taon na ang edad. Sa ganitong klaseng plano, siguradong kumbinsido silang possessed siya, at para makaligtas sa lugar na ito, kailangan niyang linawin na hindi siya isang ticking time bomb o kung sinong sinasapian, kundi isa lamang siyang pambihirang henyo, at ang taong
Tutulong sa kanya rito ay ang mahal nating Professor Melini, na sumisigaw na at nagtatanong, Caleb, totoo ba? Na gumawa ka ng mga bagong pinagsamang spells. Kalmadong sumagot ang bida, opo, nagtagumpay po ako. Sumisigaw at naglalaway ang Professor, habang sinasabing, ang weird nito. Karamihan sa mga tao ay nabibigo, pero mukhang sinuwerte lang siya. Napaisip ang bida kung dapat ba niyang asarin. Panangkonti ang lalaking ito. Sabi niya, opo. Sinuwerte lang ako. Hindi lang double combination, kundi nakuha ko pa ang isang triple combination. Nawala sa sarili ang professor at sumigaw, sinasabing pinapahiya niya ang paaralan. Imposible raw ito maliban na lang kung pinagpala siya ng Diyos ng karunungan, biglang lumitaw si Dalstream, at sinabihan si Meldan na kumalma muna, baka nga raw. Pinagpala talaga ang bata. Siyempre, ayaw maniwala ni Meldan, at sinabing isa itong nakakatawang biro, kahit daw ang paggawa ng kombinasyon ay mahirap na. Ang triple na gaya niyan ay imposible maliban na lang kung possessed siya. Gusto namang malaman ni Iselov kung saan niya balak pumunta. Nasinagot naman niya na mula ngayon, gagamit siya ng lie detection magic para patunayan na hindi siya sinasapian. Kapag mali siya, hihingi siya ng tawad at babayaran ito sa anumang paraan, pero kung possessed nga siya, papatayin siya rito mismo. Grabe, ang tapang ni Caleb at sinabihan itong, wag nang magpaligoy-ligoy pa at gawin na ang dapat gawin, lalo na't mukhang may konklusyon na ito sa sarili niyang isip. Dahil doon, sinabi ni Melanie na tama na at inaktiba ang mahika ng biglang magsalita si Caleb, hindi ba ito ang gusto ninyong marinig sa bibig ko? Isa akong tao mula sa ibang mundo na sinapian. Pero nakapagtataka, inaktiba niya ang hourglass. Hindi ko maintindihan kung narinig ba ng mga tao, pero nandoon ang bida natin at nakatitig. Iniisip na, ang bastos na ito, may kakaiba talagang ugali. Pero wala siyang choice. Kailangan niyang harapin ang lalaking ito sa harap ng lahat. Ngayon na ang oras para malaman niya talaga kung mayroon nga bang grupo ng mga possessed sa universidad na ito. Ito na. Ang perpektong pagkakataon para makumpirma ang lahat ng ito. Sa sitwasyong ito, malinaw na mukhang palakaibigan si Iselov, habang yung buwisit na si Melanie ay mukhang manika ng demonyo, wala siyang emosyon, kaya mahirap malaman ang iniisip niya, pero ano namang klaseng ekspresyon ang nasa mukha ni Professor Enenver? Mukhang kakaiba ang excitement niya. Kailangan niya talagang bantayan ang taong ito. 3 segundo na lang ang natitira sa hourglass nang sabihin niyang oras na para magsimulang magsinungaling. Tutal, ang Abyss Labyrinth ang pinakamagandang laro sa lahat at isang masterpiece. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin doon, pero sa pagtatapos ng turn, bigla siyang nakuryente at bumagsak sa lupa. Teka, sandali lang. Bumagsak siya sa lupa na parang nagsinungaling siya nung sinabi niyang sinasapian siya. At ngayon, tutulungan na siya ng mga tao. Pero pati ako ay nalilito rito. Para lang akong si Melanie na nandoon, at nanginginig habang sinasabing, hindi nga talaga possessed ang batang ito. Habang bumabagsak si Caleb, humihingi siya ng paumanhin at sinabing ang sakit talaga niyon. Ano ba ang ginawa niya? Kinuryente ba niya ang sarili niya? Hindi ko makuha. Pero lumipas ang 1 linggo, at tinanong ni Uriel kung ang katawan ba niya ay tuluyan ng gumaling at sumagot siya ng oo. Maayos na siya. Wow! 2 araw siyang walang malay pagkatapos niyon. Mabuti na lang at nakakuha siya ng malaking pakinabang dito dahil kahit gaano pa ka-agresibo si Melanie, isa pa rin siyang propesor na tumutupad sa pangako, at syempre, binigyan ng pabuya ang bida natin. Ang hindi na makitang possessed ay perpekto na. Pero mas maganda pa rito. Ang pagtanggap sa Compass of Greed, isang mahiwagang kagamitan na nagpapahintulot sa kanya na makahanap ng treasure chest sa labyrinth. Mas maraming skills ang magiging available habang nag-evolve ang item na ito. Walang ideya si Caleb kung ano pang ibang skills ang makukuha niya, pero ang isang legendary item ay laging welcome. Dahil doon, tinawag na niya si Uriel, tinawag si Amos, at tinawag si Backstab. Tinanong niya kung handa na ba silang tatlo, dahil oras na para bumalik sa labyrinth. Gayunpaman, iba na ang ekspresyon niya, gustong malaman kung ano ang nangyayari. May grupo sa harap nila at tinanong niya kung naririnig ba ni Uriel ang usapan na sinagot naman niya ng sinasabi nila na hindi naman daw mukhang delikado ang mga taong ito. Siyempre naman, di ba, base sa grupo ng ating bida. Pagkatapos, isang makulit na babae ang lumingon at nagsabi, "Hi, mga adventurer. May oras ba kayo para kausapin ako bago kayo pumasok sa gate na ito?" Pero agad na na-realize ni Caleb na ang mga taong ito ay mga kawatan o looters. Nandoon sila para pagnakawan ang mga gamit ng mga beginners. Sinubukan ng bida na maunang makarating agad pagkabukas ng gate dahil nga sa mga ganitong klase ng tao, talagang gagawin nila. Mukhang may gulo. May isa sa kabilang grupo na nagtatanong kung ano ang laman ng backpack niya at gusto lang niyang malaman kung bakit sila interesado rito. Sumagot ang babae na nag-aalala lang daw siya sa mga baguhang adventurer. Puno raw kasi ang labyrinth na ito ng mga looter o mga magnanakaw.
Sabi niya, kung gusto raw nito, kaya niyang protektahan ang kahit anong mamahaling gamit na dala niya. Dahil doon, humarap si Amos at sinabing, hindi na yun kailangan. Matalino ang leader nila at sapat ang lakas nila para labanan ang mga looter sa paligid. Nagulat ang babae pero tumalikod na lang at sinabing okay lang, nagbigay lang daw siya ng payo pero ayaw nilang